Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ang ating pagbasa ay tungkol sa pagkapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa alipin ng isang kapitang Romano o sa Ingles, centurion. Ang centurion o kapitang Romano ay opisyal na mayroong 100 kawal sa kaniyang kapangyarihan. Kaya centurion. Sabi ng centurion, 100. Century, for example, 100. Okay? Ngayon, ay lumapit siya sa ating Panginoon. At ang sabi niya, pagalingin ang kaniyang kawal. Ang sabi ng Panginoon, pupunta ako sa inyo. Ang sabi naman ng kapitang Romano, hindi na po ninyo kailangang pumasok pa sa aking bahay. Hindi na po ako karapat-dapat puntahan pa ninyo sa aking bahay. So yung pinag-usapan natin kahapon tungkol sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang sabi natin doon sa ikatlong uri ng paghahanda, ang pagsasabi natin sa ating Panginoong Hesukristong, tuloy po kayo. Siya na kumakatok sa pintuan ng ating puso. Pag pinagbuksan natin siya, ang sinasabi natin, Panginoon, tuloy po kayo. Nakakatuwa dahil alam ng kapitang Romano ang limitasyon ng kaniyang kakayanan. Bagamat alam niya na may kapangyarihan siya, pag sinabi niya sa isa, halika, lumalapit, sa alipin gawin mo ito, ginagawa, alam niya na kahit siya'y may kapangyarihan, wala siya ng kapangyarihan katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya kayang pagalingin ang kanyang alipin. Kaya kailangan niya ng tulong ng ating Panginoon. Okay? Itong kwento tungkol sa kapitang Romano ay isang napapanahong paalaala para sa ating lahat na nag-aakala na kaya nating gawin ang lahat ng bagay na hindi kailangan ng tulong ng Diyos. Maaaring may mga bagay tayong gawin, maaaring may mga bagay tayong maisa sa katuparan, pero dapat alam din natin ano ang mga bagay na hindi natin kaya. At yung mga bagay na hindi natin kaya, sa kabila ng ating mga kapangyarihan, ay ilapit natin sa Diyos upang siya ang gumawa at tumulong sa atin. Itong sinabi ng kapitang Romano ay palagi nating sinasabi bago natin tanggapin ang Panginoon sa anyo ng tinapay. Anong sinasabi natin? Panginoon, hindi po karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maganda sa English, Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but you only say the word and I shall be healed. Ibig sabihin, hindi po karapat-dapat na patuloyin kayo sa ilalim ng aking bubong. Siyempre, pag sinabi mong ilalim ng iyong bubong, ang tinutukoy mo yung sarili mong bahay. I am not worthy to receive you under my roof, but you only say the word and my soul shall be healed. Ang Diyos ay nagpapailalim, nagpapasakop, kung tutuusin, sa atin sa pamamagitan ng pagpasok niya sa ating mga tahanan. Tahanan natin, yung ating katawan, ang templo ng banal na Espiritu. Hindi ba? Bagamat tama naman yung ating disposisyon, hindi tayo karapat-dapat na siya'y tanggapin, ngunit siya'y makapangyarihan. At sa isang salita lamang niya, nagiging karapat-dapat tayo.
Okay? So ipanalangin natin sa Diyos na patuloy nating mawari at maunawaan ang Kaniyang paglapit sa atin at ang ating paghingi ng tulong upang atin siyang mapatuloy, upang tayo at ang mga taong nakapaligid sa atin ay gumaling. Amen.